Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show me the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot leave alone. Let me stay by your guided love all through my life. Lead me, Lord. Talino at puso! Hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang umaga Southern Luzon at magandang umaga Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, August 29, 2025. Narito na pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online ng bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Tala Cabello. Ayan, good morning mga kabiyahe all over the world. Yan, sa ngalan nga po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po kaming muli sa loob na isang oras na talakayan na nakalaan po sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghahatid ng impormasyon. Sa ngalan po ni Ma'am Millicent Coloma Ramos, ako po si Cheryl May Halili. Ayan, bukod nga po sa ating Facebook live streaming dito po sa ating Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming,
Show us some love and support. Pusuan po na po ninyo ang aming programa. Mag-comment po sa ang inyong pagbati and share this video para po sa mas dagdag na pang Friday vibes. Ayan, at syempre, hindi po makukumpleto ang ating pagpasada kung wala ang ating mga pagbati. Yan, hello and happy Friday morning po. Unang-una syempre, sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Gayon din po kay Vice Governor Dodo Mandanas at sa ating pong mga board members, sa lahat po ng mga kasamahan naming kawani dito sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at syempre sa mga nakatutok po sa atin, maparadyo man po o online, good morning po. Ayan, at speaking of pabati, Auntie May, para po bumati sa ating mga online viewers, kasama rin po natin this Friday morning ang ating kabalikat sa pagbibigay ng mga napapanahong mga kaalaman ng Smiling Patroller ng Thursday Group, Almira Baler. Ayun, maraming salamat Ate May and kasamang tala. At syempre po, magandang umaga po sa lahat na nakatutok ngayon sa ating biyaheng Kapitolyo. At syempre po, para po sa ating live viewers po via Batangas PIO Facebook page, binabati po natin ng good morning and happy Friday. Una na po si Tita Sally Corolio, Sir Jansen Olimba, Ma'am Cashalca Cantos, Sir Julius de la Cruz, Tita Nilda de Villa, Ma'am Nitz Lapa, Sir Rogelio Aguirre, Sir Vincent Roy na nabati po ng happy birthday kay Tala. Happy birthday daw, Tala Cabello. Ma'am Nenat Ona, kay Tita Shirley Balmes, at syempre po sa aking mommy at daddy nakatutok mo ngayong umaga. Back to you po, Ate May and kasamang Tala. Ayan, maraming salamat kasamang Almira. Napabati na nalaman tuloy na tumanda na naman tayo ng isang taon. Yes, belated happy birthday Yes, sa ating actually kasamang kahapon tala. binati din kita ng live. Ayun, salamat naman sa inyo at sa syempre sa aking PIO family. Ayan, at ngayon nga pong umaga, samot-saring mga paksa po ang ihahatid namin sa inyo. Partikular na po sa balitaang ating nakalap sa loob at labas ng ating probinsya. Kasama na rin po syempre ang ilang mga gabay at paalalang pangkalusugan. At bukod nga po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Yes, at kaya naman nga po, subaybayan niyo po kaming lahat. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo matapos lamang po ang ilang mga anunsyo at paalala. At maya-maya nga lamang po ay makakapanayam natin ang mga kinatawan po mula sa Batangas Cacao Growers Association. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner.
Ang pagkakaroon ng kaparehan na pagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Talino at puso. Ayan, at patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras nga po natin, 9:41 a.m. na po ng umaga. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating talakayan ngayong araw ng Biyernes. Kaya naman po sa huling linggo ng buwan ng Agosto, muli po nating ibinabalik ng pansin ang ilang mga agricultural commodities ng matagal ng bahagi ng ating kultura at kabuhayan. Isa na nga po riyan ang kakao na alam naman natin na isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng tsokolate. Matatandaan po na nakitaan ng malaking potensyal ng pamahalaan ng bansang Switzerland ang lalawigan po ng Batangas pagdating sa industriya ng kakao. Patunay lamang po ito na ang Batangas ay unti-unti nang napapabilang sa mga lugar na kinikilala sa mataas na kalidad ng cacao beans na may malaking kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang pamantayan. At dahil nga po dito, nakikitaan ang kakao ng malaking potensyal hindi lamang po sa aspeto ng kabuhayan, kung hindi para na rin sa kabuuan ng sektor ng agrikultura. At sa likod po ng pagkilos na ito ay ang sama-samang pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan at mga organisasyon gaya po ng Batangas Cacao Growers Association. Isang federasyon po ng mga cacao farmer mula po sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas na nangunguna po sa pagtataguyod ng isang mas organisado, mas matatag at mas produktibong cacao industry sa Batangas. Yes, kaya naman po ngayong araw, atin pong kilalanin ang mga kinatawan ng BCGA at aalamin po ang kwento, tagumpay at mga aral mula sa kanilang patuloy na pagtatanim hindi lang po ng kakao, kundi ng pag-asa para sa magandang kinabukasan ng Batangas. Bukod po riyan, syempre pag-uusapan din natin kung paanong ang cacao farming ay nagiging daan para sa mas malawak na hanap buhay at kung paano ito sinusuportahan ng mga programang naglalayong paunlarin ang agrikultura ng lalawigan at higit po sa lahat, papalalimin po ang ugnayan ng komunidad sa Batangas. At kaugnay nga po niyan, kasama po natin ngayong umaga sina Sir Caio D. Casanova, ang Batangas Cacao Growers Association President at syempre po si Sir Ruben D. Ramos, Batangas Cacao Growers Association Board of Director. Good morning po sa inyo, sir. Yeah, good morning. Yan. Kamusta po kayo at maaari niyo po ba kayong bumati sa ating pong mga tagapakinig ngayong umaga? Kami po, binabati ko po ay mga tagapakinig at para po matunghayan po ninyo ang aming mga sasabihin tungkol sa paglarangan ng pagkakakao dito sa Batangas. Yan, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay may mapulot kayo kahit papano sa aming mga ibabahagi sa inyo tungkol sa paggagawa ng kakao, produktong tableya, pagtatanim ng mga seedlings ng kakao at paano po na rin ang industriyang ito sa lalawigan ng Batangas. Ayan, Sir Ruben and Sir Caio, maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula itong Batangas Cacao Growers Association na ito? Ang Cacao Growers Association po ay nag-umpisa noong August 2018. Yan po ay sa pagmumuna ng mga taga-OPA na kami po ay miniting nila sa OPA, bawat bayan, at nagkamaroon po kami ng organisasyon po mula noon. Nito lamang po palang 2018 nagsimula ang Batangas Cacao Growers Association. Ayan, una po sa lahat, bago po tayo magsimula, pwede niyo po kaming kwentuhan pagdating po sa inyong samahan. Ayan nga po, kakasabi niyo lamang po na nabuo po ito noong 2018. Sino-sino po ba yung mga kasaping miyembro at paano po sila naging bahagi ng BCGA?
ang mga kasapi po namin na miyembro ay ang mga bayan po na may organisasyon ng pagkakakaw sa kanilang bayan. Kami po ay binubuo ng, dati po ay 17 na bayan. Ngayon po may napapadagdag na isang taga Alitagtag at taga Mabini. Yun po ang parang napadagdag nung last month na meeting po namin. Kaya po magiging 19 na po kami sa aming federation na bumubuo ng BCGA. Yun. So, alam natin, unti-unti na po itong lalaki pa ang inyong samahan po. Sana po at magtuloy-tuloy pa po ito. Sir Ruben, baka po may mababahagi pa po kayo, other history po ng BCGA? Ang grupo namin na Santa Teresita Cacao Growers ay naging bahagi ng Batangas Cacao Growers Association noong taong, I think, 2020, 2021. At amin pong minabuti na sa pamamagitan ng samahang ito ay mai-spread ang Yes. kahalagahan ng pagtatanim, pagsasaka ng kakao. Kasi napakarami ang mga bagay na pwedeng kuhanin sa kakao. Kakao, yes po. Tulad ng kakao tableya, tsokolate, of course, Kakao po sa kakao vinegar, wine. Parang ngayon ko lang nalaman yung cacao vinegar. Meron iya. Then, pinakamahal dyan ay yung cocoa butter. Kakao butter. Which is, sa ngayon, parang 2,000 maabot sa 2,000 plus per kilo. Per kilo po. Yes, mahal pala ang Yun po cacao butter. Yung pong cacao butter na yon, siya pong ginagamit sa paggagawa ng mga milk chocolate, dark chocolate, yun po ang minimix niya. Pero from cacao beans din po yon. At saka yung pong sa white chocolate, yung pong minimix laang. Sir Ruben and Sir Kayo, nabanggit nga po natin kanina na malaki po ang potensyal ng kakao dito po sa Batangas. At mismong ang pamahalaan po ng bansang Switzerland, yan po ay nagpahayag ng interes. Ano po, bilang bagong halal po ng mga opisyal ng Batangas Cacao Growers Association po, para po sa taong 2025 to 2027, maaari nyo po kaya kaming kwentuhan kung ano po yung mga unang naging hakbang ninyo simula po nung kayo ay maluklok sa inyong mga pwesto. Kami po ay yung pong padalwa naming panunungkulan ay nag-start lang po nitong August na ito. Pero po, ako po ay dati din presidente noong nagdaang taon. Kailan po ito? Noong 2024 din po. Yes. Oo. 3 years po. Yun po, kami po ay laging may monthly meeting kung saan sa bayan po kami nagkukondak ng meeting para sa ganoon po, para mapuntahan din namin kung anong mga yung sa pagtatanim ng kakao para makumbinsi din namin po yung ibang mga taga-ibang bayan na Apo. mahikayat namin magtanim po ng kakao. So kayo po, sir, ay re-elected. Ayun, ibig sabihin, naging maganda po yung pamumuno nyo or naging palakad nyo sa ating association. Oo, kasi dumadami ang kanilang samahan. Tsaka re-elected. Ganun eh. So, Sir Ruben, Sir Kayo, sa pagkakaalam po namin ay kakatapos lamang din po ng inyo pong training sa paggawa ng tsokolate. Alam mo, Auntie May, parang gustong-gusto ko yan dati pang magawa kasi mahilig din ako sa mga chocolate. So, very interested po ako kung ano po ba o yung mga naging karanasan nyo po dito sa training natin. Saan po ito ginanap? Saan po ginanap itong training? Ito po ay ginanap sa OPA. Oh, Oo, sa doon Office isa of the pong Provincial Agriculture. Farmers Building yata yun, no? Yun po ay ang amin pong trainer noon ay si Dr. Romel na from UPLB. Siya po ay
nagkuhan sa amin, tinuruan po kami sa milk chocolate at saka dark chocolate with lecithin. Oh. Para ang sarap nun. Ayan. Gaano po katagal ginanap po itong training? Days po ba? Bali 2 days po. 2 days. Sir Ruben, kasama din po ba kayo sa training po na ito? Yes, ma'am. Ayun. Ano naman po yung naging karanasan nyo sa paggawa po ng tsokolate natin? Challenging in a sense na gumagawa kasi ako ng tableya. May factory ako ng tableya. And meron na rin akong makinarya para makagawa rin ng chocolate candies, chocolate bars, etc. Pero sa ngayon, nakafocus pa lang ang attention ko sa tableya. Medyo mas mataas kasi ang cost Cost ng tableya. ng chocolate. Chocolate. And aside from that, yung supply ng buto, yung dried beans na tinatawag sa ngayon, medyo low. At dala ng panahon, dala ng bagyo, nasira ang mga halaman at kailangang ilagay namin ulit sa ikangay maayos na kondisyon ang mga puno ng kakao upang sa ganun ay mamulaklak at mamunga ulit ng maganda. Sa madaling sabi po, ang supply po natin ngayon ay mababa, samantalang ang demand po natin ay dumadami pa. Yes. Yes. So, kailangan talaga mapalago pa po natin at maparami pa po ang ating association na nag-produce po ng ating kakao. Anyway. Matanong ko lang din, Sir Kayo at saka Sir Ruben. Naturuan din po ba kayo dito sa training na to regarding po sa packaging, sa marketing po ng ating mga tsokolate? Opo, tinuruan din po sa amin kung paano. Oo. Yan naman part and parcel ng especially nga yung packing. Napakahalaga yan sa maging presentable ang iyong produkto. Isa sa pinakamagandang marketing strategy is, of course, yung good packing. Packaging, yes. Yung aking mga tsokolate, yung aking tableya, where in fact, nagparehistro na ako sa Food and Drugs Administration, all-inclusive yan. Packing, yung barcoding, everything. Dapat kasama dyan because first and foremost, of course, sa produkto nito, which is falling under food, ay kailangan ng hygiene and sanitation. Yes. Importante. Super important po. Sir, saan po natin matatagpuan po ang inyong mga produkto? City Mart is one. Nag-deliver ako niyan. And sa mga town markets, plus of course online, and from every interested personality na Yes. gustong mag-distribute. Tsaka po sa ng tableya. OPA, may display po kami doon. Ayun, baka pwede natin bisitahin para makita natin. Tsaka ngayon po dito sa BSR Community Food Food Market. 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 Ngayong Kasali po araw. kami doon. Meron sa tayo exhibit dyan. ngayon. Meron din po kami mga display doon. Yung lahat po ng asosasyon na may produkto na gustong magsumali sa pagdi-display, nagdi-display po kami doon ngayon. Yan. Sir Ruben, matanong ko lang, dito sa nagdaang training nyo, may possibility po ba, kasi sabi nyo ngayon, nakafocus kayo dun sa paggawa nyo pa din ng tabliya, may possibility po kaya na sooner mag-produce na din kayo ng mga chocolate na ginawa ninyo nun sa training? Yes, dahil may makinarya na ako para sa production ng
ng chocolate candies eh. From bars to meron. And that will come next. Yun. So, aabangan naman po, natin. nagagawa din lang ako ng ng mga, yung para mga pre-taste na, yung mga dark chocolate at saka milk chocolate. Kailan Nagtatry- po namin yan ma-favorite? Pwede po naman, kung po may pupunta po dito sa BSR, maro po ako doon, sample, pwede ko kayong bigyan. Pagkatapos Opo, po nito, pupunta po magtutungo kami po dyan. kami. Yan. Sir, paano nyo po kaya mababalik or balak nyo po bang ibahagi or i-transfer ito pong kaalaman nyo po sa mga miyembro po? Paano po kaya? Sa amin po, sa asosasyon namin sa Kalaka, Opo. ang sabi namin po, dahil hindi po naman kami kasya lahat, kung a-attend kami Yes, opo. sa pinag-training Training yon, po. bilang ako'y president din sa aming bayan, ang sabi ko po sa kanila, tuturuan ko din sila kung anong natutunan ko doon, yun din ang matututunan nila. Yun ang maganda, no? Kasi nag-share sila pagdating doon sa kanilang mga bayan-bayan. Kumbaga ginagather nila yung may mga gustong matuto, open sila para i-share yung knowledge na natutunan nila. Sir Kayo and Sir Ruben, matanong ko lang din po, paano po kaya tayo naghihikayat doon sa mga iba na mga gustong sumali, gustong matuto na magtanim ng kakao, maggawa ng mga tableya, mga tsokolate. Kung halimbawa po, simpleng mamamayan lamang sa isang barangay, sa isang bayan, pwede po ba silang sumali? Sa amin po naman sa asosasyon, walang limitasyon. Basta't ang alam po namin noon, para nasa bylaws namin, basta't may 20 kung 50 trees na puno, pwede ka na sumali sa amin sa asosasyon. From my end, ini-encourage ko yung mga members. Plus, mag-scout pa rin sila ng mga ibang probable Yes. members. Kasi may nursery rin ako ng kakao eh. And sabi ko sa kanila, for you to start with, magtanim kayo. At bibigyan ko kayo ng libreng seedling. Ganda nun. Yun ang maganda. Yes. Yun ang maganda sa kanilang mga members na. Kasi from our end, gusto naming may farm out lahat itong mga bagay na ito. Not only sa mga members ng BCGA, but even non-members. Not only from our own town, but also from different towns, even outside of Calabarzon. Kasi yung mga seedlings namin, nakakarating yun ng as far as Tagkawayan, Quezon, as far... okay naman ang feedback when it comes to quality ng ating paghahalaman. So madaling sabi, ito po ba ay word of mouth po, yung pag-spread po natin ng invitations po na sumali po or may malaman po sa paggagawa ng kakao or ito po ba ay nagpo-post tayo sa mga social medias? First, ginagamit namin ng LGU. Okay po. Ang Nakikipag-ugnayan. Agriculture Office ng aming bayan ay siyang nagpaparating sa mga members and non-members na yun, doon kay AZ Ramos Nursery, nagbibigay doon ng seedlings. Because for lack of supply ng seedlings coming from the Department of Agriculture, merong mga hindi nabibigyan. So sabi ko, ating gampanan yung kaunting maitutulong sa pagpapalawak ng taniman ng kakao. Alam mo yun na maganda kasamantala. Kasi halimbawa tulad ko na isang individual, isang gusto, willing, Matuto, na matuto. yes. Pero nag-iisip ako, paano ko sisimulan? Pero may mga ganitong tao na gustong tumulong, willing magbigay ng libreng seedlings para sa mga kababayan natin. Napakaganda po niyan. Yes, Napakagaling.
Ayan, napag-alaman din po namin na may inaasikaso pong preparasyon ngayon ang BCGA. Ay ang magsisimula nga po ng sariling operasyon ng atin pong lalawigan na bubuo po dito ng Batangas Cacao Processing Facility. Baka maaari niyo po kaming makwentuhan patungkol po dito. Noon po, first time naming nagdiwang ng parang Batangas Chocolate Day na ginanap namin sa Mataas na Kahoy. Naroon po si Admin Roseles nung panahong iyon. Apo. Kinuha po nila na hinikayat po nila kami na magkamaroon kami ng parang pinakamagandang tsokolate dito sa Batangas na hindi lang makikilala sa Batangas kung hindi sa buong mundo. Binigyan po kami ng 708,000 days. Yun po. Sa ngayon po naman, humingi kami ng tulong sa mga DOST, Apo. kay past Governor Dodo Mandanas. Apo. Siya po ang nagkuhan sa amin sa OPA ng isang building para po yun ang gawin naming facilities ng processing namin. Tapos po, ang DOST po ay siya nagbigay sa amin ng mga equipment. So, sa madaling sabi nga po, ito pong facility na to ay parang big step para po sa inyo, sa association nyo po. Ano po kaya po yung mga pangunahing layunin nyo po sa termino nyo po ngayon naman pong hanggang 2027 po kayo? Ang amin pong kuha, maumpisahan namin ngayong 2026 ang aming preparation ng paggagawa ng chocolate making. Yun po, mag-uumpisa po kami ng, siyempre, hindi naman po masyadong madali agad yung basta magkuhan. Pinag-aaralan po namin maigi pa kung paano ang maganda at itataguyod namin, paano namin maitaguyod ng maayos at ng aming samahan yung Opo. tatahakin naming proyektong iyan. Ayun. Since sinabi nyo nga din po before, kanina po na ang naging major problem po natin ngayon ay kakulangan po sa supply po natin. So, ano po ngayon po kaya yung other challenges pa po bukod po dito? Sasabihin namin po ang totoo, may kulang din po kami pa sa pinansyal. Oo. Kaya po, kung sino pong magandang magbibigay loob sa amin na taga-government, Opo. maluwag po namin tatanggapin. Ginagawa namin kasi ng paraan na makalikom sa pamamagitan ng mga miyembro ng asosasyon from within upang sa ganon ay makalikom ng sapat na halaga para sa pagpapasimula ng operation ng facility. Kaya kung sinasabi ni Mr. President na mayroon pang magandang loob na pwede nating malapitan o makapagbigay tulong para maipagpatuloy itong aming layuning ito. Kasi hindi lang kami ang makikinabang, hindi lang ang OPA o DA ang makikinabang, kundi yung mga ibang tao na mabibigyan ng hanap buhay dahil dito sa pagpuproduce namin ng tsokolate out of the BCGA, DA facilities. Ayan. Malaking bagay nga po, diga po, ang suporta sa atin ng mga lokal na pamahalaan na syempre at ang iba't iba pong ahensya. Ano po, kumusta naman po ang ugnayan at suporta na naibibigay po ng ating pamahalaang panlalawigan po ng Batangas? Malaki pong bagay ang mga naibigay na sa amin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Marami na pong naibigay sila sa amin. Pati po yung mga intervention, mga tulad ng mga fertilizer para sa mga farmers, para sa pagpapabunga ng kakao o ano.
At marami pa pong ibang mga bagay naman naiibigay sa amin na dapat namin talagang tinatanaw namin po ng utang na loob sa kanila. Maidugtong ko, ang mga LGUs ay gumagawa din ng paraan upang madugtungan yung pangangailangan ng mga magsasaka. Ang DOST ay nagbibigay ng soft loan upang sa ganon ay may pagpatuloy din ng ibang naghahangad na makapag-operate din ng privately on top of BCGA operation. And siguro, ang isa pa rin may dadagdag ko ay yung collaboration Yes po. with Batangas State University, with Swiss Embassy, yes. some entities na kinukontak ng LGU upang mapalawak ang kaalaman ng kanyang mamamayan dito sa pagkakakao. Ayan, at saka sa pagkakaalam ko po, nagkaroon po tayo ng, kung hindi po ako nagkakamali, Memorandum of Agreement po sa DOST po. Kwentuhan nyo naman po kami about po doon. Well, sa DOST, in my case, I was able to acquire equipment. Ayun. Malaking bagay. BCGA was able to acquire equipment through DOST in close cooperation with the Department of Agriculture, especially the Office of the Provincial Agriculturist. And yung mga almost 0% ang interest. Kaya maluwag sa bulsa, although alam mo kaming mga magsasaka, kahit maluwag sa bulsa ay masikip din eh. Dahil, hindi naman sa pag-ano ay talagang kailangan pa rin namin ng patuloy na ayuda Yes po. galing sa mga pamahalaan o kung sino man may magandang loob na pwedeng tumulong sa amin. At saka po sa DOST, yung pong last training namin, sila po ang sponsor noon. Ito pong paggagawa po ng tsokolate. Ayun. Ayun. Ayan, Sir Kayo, sa kasalukuyan nga po, may mga proyekto pa po ba tayo na nais ibahagi? Dahil po nabalitaan po Opo. namin na ngayon pong sa darating po na 2027 ay magiging host po kayo ng Calabarzon Cacao Congress. Yun nga po. Di nga po, yan po naman, ang Congress po naman ngayon ay sa Quezon. Yes po. Oho. Kaya nga po, sabi namin sa aming focal person na taga rito sa Batangas, kay Ma'am Dayan, ay paghahandaan namin at para naman kung hindi namin mahigitan, mapantayan man lamang namin kung paano gaganapin yung Cacao Congress na iyon. Ito po ba ay patuloy naman pong pagsulong po ng industriya ng kakao sa Batangas. Paano nyo po hinahikayat yung mga kabataan, yung mga, katulad nga po ng sabi ni Auntie May, yung kami pong mga simpleng mamamayan lamang po na maging miyembro at sumali. Para bukod po sa social media nga po na sinabi nyo po kanina, sa word of mouth po natin, ano pa po kaya yung mga ways nyo po? Lalo na po sa kabataan ngayon. Dapat maintindihan ng mga kabataan ang challenges na hinaharap nila pagdating sa pagsasaka ng kakao. Alam mo ang contribution natin sa world market, Yes po. only 1% Yes. of the total consumption ng tsokolate. So, dito lang, paratingin sa mga bata na ito na ang pagkakataon upang maging kabahagi kayo sa pagpapalaki, pagpalawak at pagpapaunlad ng isang produkto na tatangkilin ng buong mundo.
Kaya isang malaking challenge yan. Ano? At kung sila'y talagang may hangarin na maunlad ang pamumuhay, tanggapin nila yung challenge na ito. Ayan, Sir Kayo, baka po may mga gusto pa kayong idagdag o mensahe? Ang sabi ko po sa mga ka-farmers ko, sa mga ay yung mga anak namin ay hikayatin namin sumuporta sa pagkakakao para kung mawala man ang matatanda, may susunod na henerasyon para ipagpatuloy ang industriya ng kakao dito sa atin sa Batangas. Ayan. Bago po tayo matapos, kayo naman po, Sir Ben, baka po may nais pa po kayong batiin, anyayahan, mga mensahe sa ating pong mga manonood ngayon. Hinihikayat kong sambayanan, especially doon sa mga taong nais magsaka, na magtanim at magtanim at magtanim ng kakao. Kasi kung hindi magtatanim ng kakao, hindi rin natin mamimit talaga yung higit sa 1% na contribution natin sa world market. Yes po. Kaya kailangan maraming puno, maraming bunga. Ayun. Kaya nga po napakalaki na maibahagi niyo po ang inyo pong kwento dito po sa Biyaheng Kapitolyo. At syempre nga po, alam po namin kung gaano po kalaki yung potential po ng ating kakao dito po sa market natin. Especially dito po sa Pilipinas po. At nais po namin kayong pasalamatan, Sir Kayo, Sir Ruben, sa inyo pong pagtangkilik po at pagtanggap po ng aming imbitasyon dito para makapanayam kayo sa Biyaheng Kapitolyo. Marami din po salamat. Salamat din po sa pagkakataon. Ayan, baka po may mga babatiin kayo ang inyong pong pamilya. Baka po nakikinig. Binabati ko po ang aking pamilya at ang lahat ng member ng magkakakaw dito sa Batangas. Yun lang po. Salamat po. Ayan, ngayon nga po ay nakapanayam po natin ang mga kinatawan po mula po muli sa Batangas Cacao Growers Association, sina Sir Kayo D. Casanova, ang Batangas Cacao Growers Association President, at si Sir Ruben D. Ramos, ang Batangas Cacao Growers Association Board of Director. Ayan, mamaya-maya nga lamang po ay magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Ngayon muna po ay alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula po sa ating Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Pakinggan po natin. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 29, 2025. Magiging maulan pa din sa malaking bahagi ng bansa dahil sa trough or extension ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ang tropical depression na dating si Bagyong Jacinto na kahapon ay lumabas na ng area of responsibility at huling namataan sa layong 650 km west of Iba, Zambales na may lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos ito westward sa bilis na 15 km per hour. Gayunpaman, ang trap po nito ay nagdudulot pa din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Meanwhile, yung ating southwest monsoon or habagat ay patuloy pa ding nakakaapekto sa bansa sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang nagdadala pa din ng significant na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon, buong Visayas at northern portion ng Mindanao. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may chance ng mga localized thunderstorm lalo na pagdating ng hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 91% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 55% chance ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 85% chance ng pag-ulan at sa timog parte ay may 86% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamang 6:09 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan.
Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay, lumilindol po. Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Yan at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin 10:18 na AM na po ng umaga. At ngayon naman nga po ay dumako po muna tayo sa ating mga pagbabalita. Mula po sa bulwagang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang pasada ng mga balita. #matatag at ligtas na Batangas. Nakaantabay at patuloy na nakamonitor ang mga kasapi ng Response and Monitoring Cluster ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagiging epekto ng bagat na magdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na ang lalawigan ng Batangas noong ika-26 ng Agosto 2025. Nakahanda naman ang mga relief goods ng Provincial Social Welfare and Development Office sa oras na ito ay kinakailangan. At patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang counterparts para sa mga situational updates sa mga pamahalaang lokal sa buong lalawigan. Sustained Cooperatives, Livelihood and Enterprise Development. Personal po na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang isinagawang interfacing session kaugnay po sa pagtataguyod ng matatag at maunlad na mga kooperatiba, kabuhayan at negosyo sa lalawigan ng Batangas. Ang nasabing pagtitipon po na isinagawa noong araw na Miyerkules, ika-27 ng Agosto 2025, ay dinaluhan ng iba't ibang mga kooperatiba sa lalawigan at mga katuwang na provincial level offices ng ilang mga national agencies. Bukod po sa layunin na mapatatag pa ang mga kooperatiba sa lalawigan, ginanap din po ang paglagda ni Governor Santos Recto para sa hatid na loan assistance ng pamahalaang panlalawigan sa 4 na mga kooperatiba sa lalawigan. Pinangasiwaan po ang pagpupulong ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office na nasa ilalim po ng pamumuno ni Ginang Celia L. Atienza. Nakiisa rin po sa idinaos na session si Committee on Cooperatives, Livelihood and Enterprise Development Chairperson, 6th District Board Member Aris Emmanuel Mendoza, 2nd District Board Member Reyna Abu Reyes, 4th District Board Member Marcos Mendoza,
Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Provincial Chief of Staff Mr. Pedrito Martindihan Jr., San Juan Mayor Ildebrando Salud, mga kinatawan po ng mga konseho at national agencies at mga empleyado po ng Kapitolyo. At sa kaparehong araw, formal nang nanumpa ng katungkulan sa harap ni Governor Vilma Santos Recto ang mga bagong opisyal ng Co-op Batangan Multipurpose Cooperative sa tanggapan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office sa Capitol Compound, Batangas City. Naging saksi sa ginanap na oath-taking ng mga opisyal ng naturang kooperatiba si Provincial Administrator Attorney Joel Montealto. Ang Co-op Batangan MPC ay isang kooperatiba ng mga kawani ng pamahalaang palalawigan ng Batangas. Samantala, isinagawa po ang inisyal na presentasyon ng mga programs, projects, and activities ng mga miyembro po ng tanggapan ng Technical Working Group mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at mga kapartner na government agencies kaugnay po ng Peace and Order and Public Safety. Plan and Local Anti-Drug Plan of Action noon pong Miyerkules sa Kapitolyo, lungsod ng Batangas. Layunin po ng talakayan na maisaayos ang pagpapatupad ng mga iminumungkahing proyekto. Maiayos ang budgetary allocation ng mga ito at siguruhing naaayon at kasama ito sa Annual Investment Plan para sa taong 2026. Kasunod po nito, nakatakdang magkaroon ng orientation at workshop, katuwang ang Provincial Planning and Development Office at Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office. Pinangunahon po ang pagpupulong ni Chief of Staff Pedrito Martindihan Jr. at Provincial Administrator Attorney Joel Montealto. At yan nga lamang po ang aming nakalap na balita dito po sa ating loob ng lalawigan. Para naman po sa ilang mga anunsyo at paalala, Almira Baler. Ayon, isang mahalagang anunsyo po mula po sa Batelec sa darating pong Sabado, August 30, 2025, magkakaroon po ng scheduled power interruption mula po yan 8:30 a.m. hanggang 4 o'clock p.m. upang maisagawa ang clearing of lines sa Barangay Banaba West at Padre Garcia. Apektado po ang bahagi ng Banaba at Banay-Banay maliban po ang Gawad Kalinga. Gayon din po, magkakaroon po ulit ng scheduled power interruption. Bukas pa rin po yan, mula alas 3 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon para sa pagsasagawa ng installation of 50 kVA distribution transformer. Apektado pa rin po ang mga lugar sa bahagi po ng Banaba, partikular na po ang Calmarland Subdivision. Sa araw naman po ng Linggo, August 31, 2025, ang First Bay Power Corporation ay magkakaroon po ng scheduled power interruption mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po na tanghali. Ang mga apektado pong barangay ay ang mga sumusunod: bahagi ng Bolo, Gulibay, San Miguel, Santa Maria, San Pedro, Bagilawa, San Agustin, Pitugo, Sampaguita, Calvo, Bagong Silang, Magalang-Galang at Orense. Pinapayuhan po ang lahat ng residente, establishmento at mga apektadong negosyo na maghanda at magplano ng maaga upang maiwasan ng abala. Ang hakbang na ito po ay bahagi ng patuloy na pagsasaayos at pagpapabuti ng linya ng kuryente para sa mas ligtas at maaasahang serbisyo. Mula naman po sa Provincial Agriculture Office, inaanyayahan po namin kayong lahat na dumalo at makiisa po sa ating VSR Community Food Market na gaganapin po sa Provincial Dream Zone Capitol Compound, Batangas City. Ngayong araw po yan ng Biyernes, mga kabiyahe, August 29, 2025. Tampok po sa pagtitipong ito ang sariwang gulay at prutas mula po sa ating mga lokal na magsasaka, masasarap na lutong bahay na pagkain, mga produktong gawa ng komunidad gaya po ng kakanin at tinapay, at espesyal na tinapay po mula sa Cuenca, Batangas, at marami pa pong iba. Layunin ng programang ito na suportahan ang lokal na kabuhayan at palakasin ang ugnayan ng komunidad. Kaya tara na, makisaya, makikain at mamili ng sariwa. Libre ang pagpasok, mga kabiyahe, kaya huwag kalimutang magdala ng eco bag. Isang masarap at makabulang karanasan ang nag-iintay sa inyo. At syempre po,
ang mga Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office o PACPACE katuwang ang Civil Service Commission Field Office Batangas o CSCFO Batangas ay magsasagawa ng 2025 Government Job Fair sa September 4, 2025. Araw po yan ng Huwebes. Mula po 9 o'clock a.m. hanggang 4 o'clock p.m. Diyan po sa Walter Mart, Batangas City, Barangay Calicanto, Lungsod ng Batangas. Lalahukan po ito ng iba't ibang local government units at government agencies sa Batangas. Ang gawain ito ay alinsulod sa layunin at hangarin ng PESO upang lalo pang palakasin at magbigay ng pantay na oportunidad sa trabaho para sa mga kliyente. Gayon din po ang pagtiyak sa mabilis at mahusay na paghahatid at pagpapatupad ng mga serbisyo tungo sa isang matatag na Batangas. Inaanyayahan po ang lahat po na naghahanap ng trabaho o mga interesado na magtrabaho sa tunggapan ng gobyerno. Yun lamang po at back to you, Ate May and kasamang Tala. Ayun, parang hiningal si Almira. Oo nga, hinga muna, Almira, hinga muna. Ayan, kasamantala, ikaw ba ay Yes. nakapunta na dito sa ating food market? Hindi pa nga. Bala ko nga, dahil nga sabi ni na Sir Kayo, ay maya-maya nga lamang ay meron doon na mga available na free taste na tsokolate. Pagkatapos ng ating biyaheng Kapitolyo, tayo ay magtutungo pupunta doon. at ating titikman. Yes. Lalo't kayo ay may mga sweet tooth ni Almira. Ayan. Oo. At tayo ay bibili din ng tinapay. Gayon din ang ating matatanghalian diyan. Kasi may mga lutong bahay tayo diyan. Gayon din, madami tayong prutas. Kaya yung pong mga nandito sa paligid lamang ng Kapitolyo, kayo po ay iniimbitahan namin pumunta dito, suminsay, at mamili dito sa ating community food market. Mura nyo pong mabibili ang mga gulay at direkta po ito sa ating mga magsasaka. Yes, ito nga pong community food market natin ay makakatulong po at malaki pong tulong sa atin pong mga local farmers and ating mga mangingisda. Kaya po atin pong suportahan at syempre sinsayan po. Ayun. Almira, baka pwede mong batiin ang ating mga patuloy pa rin nakatutok sa ating programa. Ayun, good morning po, Sir Harold Lopez de Guzman. Kay Sir Owen Pio, kay Ma'am Daisy Clareta de Leon, kay Sir John Lyndon Aguda, kay Sir Richard Riva, at kay Jaina Jade Aguilera Balitan. Ayun, happy birthday daw, Crystal, and miss you, sabi ni. Miss you, Mama. Miss you, Mama pala. Yan. Pero feel ko Bakit ay hindi miss mo- ka din naman ni Ate Jaina. Yan. Ayun, good morning po at maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong umaga. Baka may mga babatiin ka din, Tala. Bakit parang iba yung tingin? Kasi ako may babatiin ako. O, yan. So ako muna, Tala, ang uuna. Yan, binabati ko po ang aking mama at ang aking papa na nakikinig dyan sa bahay. Kita ko, naka-online sila at nakatutok sa atin. Ganon din ang aking mother-in-law, Mami Lourdes Halili. Ay, nakalimutan kong batiin yung pangalan ng mama at papa ko. Mama Lisa and Papa Raul Makuha. Ayan. Ingat-ingat kayo. Ganon din sa aking pamangkin, kay Juan Rafael Magpagaling Ikaw. Ayan. Ganon din po sa aking tito, Ninong Ernesto Ilagan Jr. Ganon din sa kanyang kabiyak, Tita Ninang Mary Anilaga, na laging nakatutok at nakikinig talaga sa atin dito sa Yes. Biyaheng Kapitolyo. Siyempre, sa nag-iisa nilang anak, kay Marvin Jairo Ilagan, ingat-ingat po kayo dyan sa Philadelphia. Ganon din po sa aking Ninang Lulu na nakatutok ngayon, Ninang Lourdes Fider, ingat-ingat din ikaw. At syempre sa aking kabiyak, David Halili. Ayun na ingat yung ikaw. iniintay. Yun. Ikaw, Tala. Sa aking boyfriend. Ayun. Ayan. Kung dati soft revelation ngayon. Ayan sa aking boyfriend, Thomas Beverly. Good morning sa'yo. Ayun naman. Ayan, tapusin na natin to, Auntie May. Ayan, isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan. Tapos para sa araw na ito, sa atin pong mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. Kaya po i-like at mag-follow na rin po sa aming mga official social media accounts para po sa iba pang updates. Ayan, subaybayan at magkarinigan muli tayo next week
para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Yes, sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Ng pamunuang nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. muli ito po si Tala Cabello. At ito naman po ang inyong lingkod, Cheryl May Halili. At ako naman po ang inyong naging Friday Patroller, Almira Elaine Baler. Siyempre, kasama din po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Direk Gian S. Camillas, Gerard Season, Kuya Kevin Medrano, Jundal Maranan, at siyempre po ang ating station manager, ang Tito Roger Aguirre. At siyempre, nandyan din po si Harold de Guzman Lopez. Ayun, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong